Ayan po mga kabida, isa pong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda pong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Ito hong tila pasaring po ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin sa option na ginagawa po ng gobyerno mga kabida po. Okay? Na ipadala po ang isang Pilipino na meron pong kaso po sa International Tribunal mga kabida, Instead na dito po lilitisin po mga kabida sa Pilipinas, may option po sila na ipadala po sa ibang bansa, sa ilalim po ng Republic Act 9851, mga kabida. Alright? Kagaya na lang po sa nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Okay. Ito, pakinggan muna natin. Itong isang magandang talakayan po, sa isang oral argument po sa Korte Suprema. At ang pinag-usapan po dito mga kabida ay itong 9851, ginawang basihan po ng gobyerno para ipadala po ang isang Pilipino, mga kabida, sa International Tribunal sa halip na dito po imbestigahan at dito lilitisin po sa mga korte po natin sa Pilipinas. Again, Your Honor, the withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further Trust foreigners to rule on crimes more than the Supreme Court and our lower courts? Your Honor, if there is an inability to bring cases before the Yes, courts, is Your there Honor, an inability? We go around in circles. What is the situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us, because we are here in the Supreme Court. the courts are Sumbong open. ka. Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases? There is no inability. No inability. Is there an unwillingness of our courts to attend to human rights cases? Not with the courts, Your Honor. Not with the courts. So, Ayan po mga kabida, malinaw po dun ho sa entrada po ni Justice Marvic Leonin po, mga kabida. Unang tanong, bakit ba natin pagkakatiwalaan po ang foreign court, okay, mga kabida, kaysa dito sa mga korte po natin o di kaya ang Korte Suprema dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay. Pinag-usapan kasi ang argument ng isang abogado dun ho sa oral argument, mga kabida. I think Attorney Santiago ata yun, mga kabida, po. Na kaya dun ho dinala sa International Criminal Court ito hong kaso po mga kabida instead dito sa Pilipinas, okay? I-situate na lang po natin yung nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte because of the inability daw sa mga korte sa Pilipinas para itry itong kasong crimes against humanity, mga kabida. Alright? So, ngayon, tinanong po ni Justice Leonin po itong abogadong ito, meron bang inability po ang korte ng Pilipinas para itry itong kasong ito, Sabi po niya, wala. Ngayon, tinanong din ulit ng maestrado po itong abogado, meron bang unwillingness itong mga judges po natin sa mga local courts po natin dito sa Pilipinas? Ang sagot ng abogado na yon, wala. Alright, ito. Katulad na lang po ng kasong crimes against humanity, na ipinukul po mga kabida laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Okay? Bakit sa ibang bansa pa po itatry yung kaso na kaya naman po dito sa Pilipinas? Para bang lumabas daw mga kabida na second class judiciary po ang Pilipinas, kung ikukumpara po natin sa ibang bansa, mga kabida. Di ba? So, ang tawag po ni Justice Leonin po doon, dito ho sa 9851, reverse complementarity po, mga kabida po. Okay? Kaya nga, ang ICC po mga kabida ay complementary lang po, okay, sa mga batas po natin dito sa Pilipinas. Alright? Pag hindi ho kaya po ng Pilipinas, itatry, ito hong mga kasong iniimbestigahan po mga kabida ng International Criminal Court, mga kabida po. That's the time na dadalhin po ng gobyerno ng Pilipinas yung kaso doon ho sa ICC. Ang problema po, able po yung korte po natin Able po ang justice system, buhay na buhay po, mga kabida, po. Ang naging argument po mga kabida ng gobyerno po ng Pilipinas, itatry natin itong kasong ito doon ho sa ICC dahil
wala na daw yung mga ebidensya, no, mga kabida. Walang mahagilap na mga ebidensya daw eh. Eh bakit? Itong mga nagsampa po ng kaso po, ano, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan po sa International Criminal Court, nakasecure po ng ebidensya po mga kabida. Tapos tayo dito sa Pilipinas, wala ho tayong paraan in order to secure the evidence, ano? Diba? Kalukuhan po yun, mga kabida, ano po. Kaya nga, nagparinig ito kung si Justice Leonin, ano, mga kabida, na, teka muna, parang hindi ho tama yan, ano? Meron po tayong sariling batas dito. Meron po tayong sariling korte po dito. May judiciary po tayo, ano? Buhay na buhay. Hindi ho dysfunctional. Bakit po natin ihahatid yung mga Pilipino natin, okay, na meron pong kaso sa ibang bansa? At doon ho itatry po, mga kabida, no? Sa International Criminal Court. Di ba? Obviously, mga kabida, hindi po dahil wala hong kapasidad po ang Pilipinas to try the cases. Kundi, ipinadala po nila si Digong doon ho sa The Hague para po mawala po ang tinik, mga kabida, ng kasalukuyang administrasyon dito sa Pilipinas. Kasi parang itinuturing tinik po itong si Digong eh. Okay, sa politika po, ano, mga kabida. Di ba? Sa gabal po sa mga plano po ng Marcos administration, ano? Kaya yun yung option na ginawa. Kasi nakalagay kasi doon eh, May. It may. Ibig sabihin po may option po, ano, na dalhin doon. Pwede dito sa Pilipinas, pwede din doon sa International Criminal Court. Kaya nga, tinanong po ni Justice Leonin, yung abogado po during the oral argument, mga kabida, kung meron bang inability ang mga korte po natin to try cases like crimes against humanity, ano, mga kabida. Okay? Ang sagot po ng abogado, wala. Meron bang unwillingness sa parte po ng mga huwes, okay, na itry itong mga kasong ganito, ano, mga kabida? Wala din. So, anong rason? Bakit dalhin po natin dun sa ibang bansa at dun itatry na capable man po yung ating korte po dito sa Pilipinas? Diba? That's very ironic masyado, mga kabida, ano po. Doon sa ibang bansa, itatry yung kaso ng isang Pilipino na meron naman po tayong korte po dito eh. Kaya nga, marami hong mga pagdududa. Kaya doon ho dinala si Digong sa ICC para lang po mawala si Digong dito sa Pilipinas at mawala yung kanyang influence, mga kabida, sa mga Pilipino. Yun kasi yung kinatatakutan po ng Marcos administration po, ano, mga kabida, ito kung si Digong eh. Kasi napakalawak yung kanyang influence po, ano, mga kabida. Kahit anong sabihin po ni Digong eh, susundin po ng mga Pilipino. Diba? Oh. So ngayon, anong nangyari ngayon? Wala na si Digong. Diba? Nagkawatak-watak po, mga kabida, ito kung mga supporters po ni Digong. Strategy yun, mga kabida, ano po. Ayan, ngayon, hindi ko alam kung paano ho sagutin po ng gobyerno ito, ano, mga kabida. Inamin naman po ng isang abogado, I don't know kung kaninong abogado ito kung si Attorney Santiago, ano, mga kabida, ano po. Inamin po niya na wala naman pong problema sa justice system natin. Okay? Wala naman pong problema sa korte po natin dito sa Pilipinas, ano? Oh. Kaya nga ang tanong po ni Justice Leonin, bakit po dadalhin pa yung isang Pilipinong akusado doon ho sa International Criminal Court instead ho dito sa Pilipinas po itatry? Diba? Mga kabida, ano po? Kung ang rason po, wala na pong mga ebidensya, crash na po yung mga ebidensya daw, mga kabida, no? Walang police blotter, hanapan pa ng paraan. Okay? Isa pa yung rason po nila, mga kabida. Kaya daw doon ho sa ICC dahil doon ho nagreklamo daw itong mga complainants. Itong mga pamilya po ng biktima po ng war on drugs, ano, mga kabida, ano po. Kaya nga meron pong option doon eh. Kasi ang pinagbasihan po nila, mga kabida, ay itong Republic Act 4851. At malinaw po doon sa batas na yon, meron po tayong option. Pwede natin dito sa Pilipinas, okay, itatry yung kaso. Okay, wala hong magagawa ang International Criminal Court. Kasi gaya ng sinabi po ni Justice Leonin, complementary lang po ang ICC, mga kabida, na po. Itong Rome Statute, complementary lang po dito ho sa mga batas po natin sa Pilipinas.
Okay? So, kayo, ano ang inyong opinion at pananaw dito mga kabida? Ano po? Alright? Diba? Very ironic po yung ginawa po ng gobyerno po ng Pilipinas, ano? Mga kabida? O, see? Ang nangyari tuloy, booking na booking sila, ano? Sa oral argument po mga kabida, ano po? Okay? Wala ho silang pwedeng ilabas na rason ho dito. Bakit doon ho nila dinala si Digong sa International Criminal Court, ano? Mga kabida, ano po? Di ba? So, yun po. For your comment and for your opinion, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.